Ito, interesting na naman itong topic natin na today, yung hantavirus. Tama yung mga sinabi mo kanina, yung wala pa naman talaga dito sa Pilipinas ang hantavirus, pero tama naman yun. Laging kailangan handa tayo kung sakaling magpakita ng mukha niyang hantavirus dito. Well, anyway, yung hantavirus nga, yung parang katulad ng mga sabi mo kanina, yung ang nagdadala niyan, mga daga, ganon. Pero yung specific kasi yung ang tawag doon yung host yung dagang sinasabi nila ay yung deer mouse, wala naman tayo mga ganyan daga rito pero hindi rin tayo pwede mag-assume na wala kasi yung mga daga natin dito meron naman silang dala mga sakit katulad ng mga leptospirosis ang problema na ng dala ng mga daga, yung mga sakit na yan, kung sakasakaling meron silang dalang hantavirus din, ang symptoms naman kasi, almost the same as yung initial symptoms ng leptospirosis Kaya, mahirap naman i-differentiate Pero kailangan nga maging aware tayo sa mga ganyang posible para kung dumating man, ready tayo. Yeah, there is a small possibility of yung sinasabi mong human-to-human transmission. Very rare yun Pero ang ano naman kasi is ang yung nakita lang na documented pero hindi talaga proven na human-to-human transmission is yung isang strain na yung sinasabi na Andes na strain. Kasi sa isang virus, katulad ng dati yung COVID-19, ang daming strain From the more severe, yung virulent, yung nakakatakot, hanggang sa yung very fatal na strains, hanggang sa very mild na strain. Ang very dangerous strain ng hantavirus is yung tinatawag nilang Andes virus. Yun daw ang human-to-human transmissible. Documented ang case pero hindi naman talaga proven. Okay? Yung other strains ng hantavirus, wala naman silang documented na human to human Parang animals lang Sila lang mga daga ang nagta-transmit daga to other kinds of animals Pero yung other strains, walang human to human transmission. Pero kailangan din tayo mag-ingat. Hindi natin pwedeng sabihin na yung hindi rin papasok dito yung Andes virus, yung Andes strain. Kasi kung merong turista na nagkaroon ng Andes strain at tapos nakalusot naman, wala pa naman siya symptoms nung pumasok sa Pilipinas, kung makarating din dito tapos sumali din sa mga party, pagkakaroon din ng exposure. So yan ang magiging human to human. Kailangan lang aware tayo. Well, yan ang good question kasi kailangan natin tandaan ang viral infection is self-limiting okay? Yung term na self-limiting, ang virus kung tumatagal sa katawan ng tao, after mga 1 week, nag-i-start na mawala yun Gagaling talaga ang tao, self-limiting. Ang problema lang kasi is if yung tao, alam mo, yung health ng tao limited din. Ganon, di ba? Kung ang tao, pagdapo ng viral infection, mahina ang immune system o may pre-existing condition na, pwede siyang mamatay bago mawala yung virus. Okay? Ganon na nangyayari sa mga viral infections. Kasi sabihin natin, katulad ng yung mga heart diseases, yung mga diabetes, pag dinapuan ng viral infection katulad ng simpleng hantavirus, baka siya matuluyan. Kasi hindi kaya ng system niya. Kahit na yung mga yung mga simpleng complications lang hypertension, mga heart disease, magiging fatal na yon pag tinamaan ng simpleng infection. Okay? So, yan, kasabi ko, we have to be careful. Kasi yung mga dala ng mga daga, leptospirosis lang, pag dumapo yan, madali lang isa pang difference yan Ang viral infection, walang specific treatment. Ang bacterial infection katulad ng leptospirosis, bigyan mo na ng napakamurang antibiotic, mawawala ka agad, treated na yon. Yun ang big difference between viral and bacterial.